Available for release, dalawang Homer na brown at isang Dome Opal, then isang Khaki. Ito, yung Khaki natin. For release yung apat na yan. PM lang po sa mga gustong mag-avail. Yan, Homer, Nestmate yung dalawang brown na yan, tapos Dome Opal, brown and yung Khaki. PM lang po. Morning mga lods, papunta tayo ngayon sa ating loob. Isitahin natin yung mga kalapati natin, ano na yung mga kalagayan nila. Pero sure naman tayo inaalagaan talaga yun, kuya tsaka ni Carlo. Yan. Good morning mga pines, look, followers. Ito na po yung update natin sa ating mga YB. Ang ating Dome Opal at saka anak ng Mooncrest natin. Ang nilabas is Khaki. And yung dalawang Homer natin na brown. Yan. So, almost 1 month na itong mga to. Pero, it's cute talagang mukhang purong brown na itong dalawang ano. Pero parang magmumold pa naman eh. Magkakaroon ng puti yung pakpak. Pero anyway, okay lang yan. Ayan, gagaya nito. Pero for me, it's brown na yung kulay na yan. So, available yan for release. Kung gusto ninyong avail, PM lang po. Well, ito na po yung ating bagong itlog na stencil na white and yellow. Meron na sila ulit. Isang itlog. Yan. Ayun. Huwag na muna natin sila storbehin kasi medyo maselan talaga sila. Like last time, isa lang yun nabuo eh. So, tapos, inawat ko yung next nila. And then, kinondisyon ko muna. Pa yun, mataba na sila. Tapos, sana nga itong ngayon, dalawang clutch na yung, dalawa na yung pisain nila ngayong clutch na itlog nila. So ito yung update natin sa ating white. Ayan yung mga anak nila, as in lumabas purong itim, parehong purong itim stencil natin. Yan. I think I need to change the hen kasi ang nilabas nila is purong itim. I-release din po namin tong mga inakay na to soon. Yan. Pero yun nga, may dugo lang siyang stencil pero hindi naglabas ng kulay stencil. So okay, ito yung ating Mooncrest ngayon. So dalawa yung pinisa nila this clutch. Last time, isa lang eh. Ayan. Ngayon, dalawa na. Winalay na natin yung inakay. Siya yung kulay Khaki. So far, we're good. Okay na yung ano natin. Normal na yung pinipisa nila. Dalawa na. Kaya, good job tayo ngayon, Mooncrest. Good job. Si Temi at si Lolita. So ngayon, naawat ko muna sila. So, wala munang itlog-itlog. Pahinga muna. Ito pong ating Archangel o ating gimbal. Ayan. Meron na silang dalawang pisa. Masipag kasi talaga tong ating hen at saka kak maglimlim. Tsaka yun nga. Suplado pero okay lang yan. Pero ayan, dalawa yung kanilang produce ngayon, di ba? Kahit ganyan suplado yan, maalaga sa inakay at saka sa itlog. Good job. Good job yung mga breeder natin ngayon eh. Ang ating Dome Opal, meron ng isa pa lang. Ayan, ayaw ko ng kulitin kasi
Sobrang suplada nitong hen na to. Sus! Napakasuplada. Pati yung paris niya, ayan. Yan. Meron pang isang pipisain yan ngayon. Aray ko. Suplada nyo. Oh, sus. Tinitignan lang eh. Asya, bye-bye. Yung ating grisel na mga OG, meron na silang dalawa pero ayaw kong galawin, sensitive kasi sila, so ayan na lang muna natin silang maglimlim. Chinek lang natin sila. Yan, habang kinukunan ko sila, after nan binibigyan ko na rin ng vitamins itong ating mga dome opal, at saka bibigyan ko ng vitamins ngayon yan kahit naglilimlim sila. Regular yan na dapat bigyan, lalo na pag naglilimlim. Kahit mga suplada to, dapat wag ginugutom at pinababayaan ng vitamins. So ito na nga, bigyan natin tong mga to ng calcium at vitamins kasi yan ang kailangan ng ating mga breeder. Aside from regular na conditioning, yung vitamins po talaga hindi po talaga inaawat. Come here. Ito yung cup. Oh. So, ito yung last na egg. May laman naman. So, ayan. Meron ng sign ng crab. I think tomorrow to, or sa mga tomorrow or susunod na araw baka pisain na to. Ayun na nga, ayan o. Kita naman meron ng crack. So, pipisahin to bukas or baka mamayang gabi. Ito yung last na stencil natin. Yung pangatlong pares natin. Ayan. Red and check red na stencil. Yung itlog na to, hindi sa kanila yan. Pinasettle lang natin. So, habang kinokondisyon natin, sana nga maging okay siya next. Ito natin, may itlog ngayon. Tapos ito, wala silang ngayong itlog, tahimik lang. And then this one also, yung mga racing, tahimik lang yan. Ito rin, tahimik lang sila ngayon. Ito na po yung bago nating lope na nirenovate natin last time. So yun, titignan natin sila ngayon kung ano na ang kanilang mga pinagkakaabalahan sa loob. So yun nga, last time kasi puro perch na nakatusok sa kahoy. So ngayon ang ginawa namin, yung steel matting, dinikit namin sa wall, tapos nilagyan namin ng perch para naka-organize yung kanilang perch at hindi sila nag-aagawan. Kasi dati isang mahaba lang na kahoy tapos may perch. So yan, yun ang ginawa naming dapuan nila sa hapon para hindi gaano nagkakagulo at nag-aaway. Pero yung iba nga, ayun o, tingnan nyo, nasa taas sila. Hindi pa kasi namin hindi pa namin natatapos yung bubong. Lalagyan namin yan ng plywood na bubong at saka yung dito mga box perch sa dulo, which is hindi pa namin natatapos. Inaayos pa namin. And then nilagyan din namin ng silk screen itong dulo para hindi naman lumalabas yung alikabok. Kasi nga, yan, nagre-reklamo yung kapitbahay. So, nilagyan namin ng silk screen para hindi lumabas yung mga maliliit na white feather ng mga kalapati natin. Ayan, still matting, pero yan, lalagyan pa rin namin to ng
chicken screen para hindi makapasok yung mga daga. Kagaya nitong ginawa namin sa door, may chicken skin. Yan. Hindi namin tapos na rin lahat pero dahan-dahan lang namin ginagawa. Tapos, yan. Yung ating mga kalapati, yun nga, medyo lumuwag yung kulungan nila tsaka hindi sila gaano nag-aaway-away dahil nga maluwag na yung ating kulungan. So, yan. Wala pa nga yung back first kaya yung iba dito nagkakagulo lang, nasa baba sila. Anyway, okay na yung ganyan kaysa yung sobrang sikip nila tapos hindi rin kami makapasok, hindi man lang kami makatayo. Yung ating mga breeder dito na nagkakagulo lang sila ngayon, agawan lang sila ng pwesto. Pero so far hindi naman sila ganun ka-stress. Yan. Diba? Hindi ka gaya dati ng sikip. Ngayon, I think yung niluwag nito mga 14 inch dito sa wall, sa gilid, kasi sinagano namin sa wall. Ayan. And I think kailangan na talaga rin magbawas para hindi naman sana sobrang dumadami lang sila. Ganun lang. So yun. At ang pinawid, pumaris talaga sa brown niya. Dumating na po yung bago nating rare. Ito po yung barless. Ito na po yung additional sa collection natin na barless. So, ipapasok na rin po natin sa page. Na-assemble na namin ngayon yung noble cage na sa-setup namin. So yun, na-assemble na namin yung dalawang cage pero medyo pahirapan talaga yung pagkabit ng clip sa gilid, lalo na dito sa iba. Yan, yan nga kasing clip niya eh. So ito, hindi pantay yung pinaka frame, so ang hirap ilak nung clip. Ganyan din ito rin sa baba. So yun lang naman yung struggle sa pag-assemble. So far yung cage madali assemble yun eh, pagkabit lang talaga sa frame. Yan. So tuloy namin i-assemble yung sa taas pa na dalawa. Tapos na yung dalawang panel, isi-secure na lang namin yung lock sa magilid. Yan. Yung mga lock na yan. Kailangan talagang higpitan kasi malalaglag siya sa frame. Ito mga to. Aming pag-assemble. Alright. Set up na namin lahat. Okay na yung 4 na cage. Ito yung harapan. Kailangan lang talagang ayusin yung higpit ng mga lock, lalo na sa gilid. So yun. Okay. Merienda muna. Bago natin pinagpaparis na ngayon ay mga new pots for breeder. Ito rin. Crested Homer at saka Pure Homer. Makitaan natin. Bago natin pinagpapares. Ito matagal na tong pares pero hindi sila nakakabuo na maayos kasi nga nasa malaking cage. So nilagyan na natin dito sa double cage natin para makapag produce naman sila na maayos. Pinares ko sa khaki ash gray yung ating bagong dating na barless.
Tingnan natin kung magpapares sila. Lolita, pahinga ka muna ha. Para ano, hindi yung puro itlog ka na lang, hindi ka na napahinga. Ayun nga po, nakabit na namin yung noble cage. Ayan, kasama na sila. Katabi na ng dati nating mga inassemble na double cage. Ginabi natin sa bago nating noble cage. So, ito yung mga pinaris natin dyan. Yan. So, karamihan mga homer. Tapos meron tayong saddle. Kaya na lang natin yung mga result.